So, magandang gabi sa inyong lahat. Ako ay nag-film ngayon o nagpa-vlog sa gabi. So kung sa inyo man kayo ay nanonood, umaga man sa hapon, kahit anong oras, lagi kayong tumutok sa tutorial ni Zian Daniel my YouTube. Ang ating topic ngayon sa Pilipino ay pangkahalatang sanggunian sa pagsasaliksik. Filipino 6, Week 8. Iba't ibang uri ng sanggunian. Diksyonaryo, tesauro, encyclopedia, atlas, at almanak. Periodiko. Nagsimula naman tayo sa diksyonaryo. Kahulugan, baybay o spelling at paparating na salita. Bahagi ng pananatiling kinabibilangan ng salita. Halimbawa, Webster Dictionary, English to Tagalog Dictionary, yung parang word na English na kailangan mong itagalog at yung kahulugan yun at kung paano basahin ang word na yun. At malalaman mo din kung anong word nang hindi mo alam dun sa diksyonaryo nakikita mo. So naman, tesauro. Ito ay aklat na nagsasaad ng mga impormasyon tungkol sa mga salitang kasing kahulugan at kasalungat. Merong word na kasing kahulugan at kasalungat. Encyclopedia. Ilang aklat o mga aklat na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa. Makikita rin dito ang mga artikulo tungkol sa mga katotohanan sa isang bagay, tao, pook o pangyayari. Halimbawa, book, World Book, the Encyclopedia, Collier's Encyclopedia. So, pinagkukuhan siya sa katotohanan sa isang bagay, sa tao, pook o pangyayari. Sa tao, si Michael Jordan, isa siyang sikat na basketball player na naiiyak siya dahil yung eskwela niya o kay pinaka-kaibigan na si Kobe Bryant ay namatay sa helicopter kasama pa ang anak ni Kobe Bryant, di ba? Nakakalungkot at sa puok at pangyayari. Oh, di ba? Nakakalungkot. Oh, ito ang sunod, atlas. Aklat ng mga mapang nagsasabi ng lawak, distansya at lokasyon ng mga lugar. Ipinakikita rito ang mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa isang lugar. Ito ay nakakaayos sa pagkakahating pampolitiko, reliyon o estado. Halimbawa, World Atlas. Ito ay ginagamit upang makita ang mga nangyayari sa Pilipinas o ang iba pang politiko. Nakikita rin dito isang mapa. Ang lokasyon namin, Batangas. So, makikita nyo ang mapa na Batangas lamang. O, maghanap kayo sa mapa. Mapa ng Pilipinas, buong Pilipinas. Then, zoom. I-zoom mo dun para makita nyo ang Batangas. Sabi, anyong tubig, anyong lupa. Anyong tubig, Pacific Ocean, Indian Ocean, Antarctic Ocean. Oh, di ba? Ang Antarctic Ocean ay malamig. Malamig ng tubig. Malamig ang klima. Oh, di ka kakalamig. Kailangan mo pa ng jacket. Oh, sunod naman. Almanak. Aklat na nagtataglay ng pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan, mga pangyayari sa isang bansa, reliyon, politiko, at iba pa. Halimbawa, The World Almanac. So, dito tayo nagtatapos ang ating pag-aaral. So, dito tayo nagtatapos ang Filipino 6 Week 8. Dito tayo lang nagtatapos. Kaya mga students, bye-bye! O nga pala, hindi ko nagawa ang periodiko. Buti naalala ko pa. Ang periodiko
ay isa sa mga dyaryo. Halimbawa ng dyaryo. Because na malimit ngayon ang dyaryo ay electric dyaryo. Kung saan ginagamit, browse sa internet, then makikita mo yung mga latest updates sa Google, latest updates. So, ang periodiko ay isang halimbawa na mga pampolitiko katulad ng almanac, pero kahulugan lang siya at issue ngayon. Kung kunwari, ang issue ngayon, nahuli na si Alice Guo, di ba? Nakaka-relate ba kayo? Na nakikita nyo sa TV, balita? Kung sino may alam ng 24 oras, nanonood ako. Kung sino nanonood, nahuli na si Alice Guo. Yun ang mga nakalagay, yung mga issue. Bawat araw, laging may bagong dyaryo. Nabibili din ito sa mga Alphamart, 7-Eleven, at ano pang grocery stores. Yun, doon nagagamit. At sa pangmatanda lang yun. Dahil ang iba ginagamit na pang-anime, yung hindi naman animation, pang-arts sa mga kuwari, arts, mape. O, diba? Arts. Then, di ko naman alam kung bakit nila ginagamit yung dyaryo para sa mga arts, hindi ginagamit para magbasa. Dahil yun yung mga latest updates na kinagusnan ng mga matatanda at pinagmanahan nung 1990s, noong wala pa ang mga cellphone. Ang cellphone nung 1990s ay Nokia. Kaya huwag kayong tatawa dahil yun ang cellphone dati ng mga matatanda. Kaya mga bata o mga matanda o mga 10 to above years old ay magpapaalam na ako ngayong gabi. Good evening or good evenings kung sa amin ay good night. So, good evening. Sana ay ma-review nyo to. Kung may exam kayo, ay i-review itong aking sinasabi araw-araw. May channel din ako. Mag-subscribe kayo sa my YouTube channel. Yun. Hindi ko alam kasi kung paano gumawa ng parang pangalan ng channel. So, yun naman nakikita ko. My YouTube channel, yun lang. Kung pwede pa sana lagyan ng Zian. O, diba? Pangalan ko pa. O, diba? Zian channel. O, diba? So, dito tayo nagtatapos. Kaya, mga bata, paalam!